these are fake news. That's one thing that I can tell you. It's not true. Everything is normal. There's no such thing. Look at me. Andito ako, oh my God. Ako na lang tignan nyo kung nagkakaroon ako ng ubo. Hindi usapin yan na napupuno ang hospitals ng China dito, lalo na public. Kasi talagang ganun. Sa dami ng Chinese sa bansang China, plus the foreigners pa, talagang marami ang tao sa hospital. Pero kung tatanungin nyo ako kung may outbreak na parang COVID or whatsoever, there's no such thing. Walang ganon. These are all fake news na pinopropagate naman ng mga irresponsible media outlet tulad ng India Times. Prof, kayo po ay nag-aaral sa isang kilalang paaralan sa buong mundo, no? Merong ulat, merong pahayag ang spokesperson ng World Health Organization na merong significant na pagtaas ng mga acute respiratory infections dyan sa inyong lugar. Una nang sinabi ng Chinese government na ito'y dahil sa taglamig ngayon dyan sa China, kaya tumataas, kagaya din sa ibang lugar siguro na merong mga respiratory illnesses na nauuso. Pero may mga kumalat nga dito sa social media, nagkaroon na raw ng outbreak. Maaari niyo po bang ilarawan, Prof, kung ano ba yung sitwasyon dyan at nababahala ba yung mga tao dyan? Ano bang pakiramdam dyan? Mala COVID-19 pandemic na ba ang sitwasyon? Diyos ko po, ano ba yung mga fake news na yan? Ano ka ba? Nandito ako sa China. Okay, kababalik ko lang galing Shanghai. Actually, from August until today, kasi ngayon yung last stop, nakababalik ko lang sa Beijing. Ang tawag nito, I travel almost across China, you know, from different provinces in different parts of China, north, south, west, east, and different cities. So far, walang ganun. These are really fake news. At ang nagsimula ata ng fake news nito is mga India Times. And then I also, parang nabasa ko rin sa yung UK na tabloid ba yan? Na nagsasabi din sila na parang may outbreak, may health emergency or health concern dito sa China. These are fake news. That's one thing that I can tell you. It's not true. Everything is normal. There's no such thing. Look at me. Andito ako, oh my God. Ako na lang tignan nyo kung nagkakaroon ako ng ubo. Hindi. Wala akong Pero ang sinasabi ko lang is ganito, malamig. Hindi lahat ng areas ng China malamig. Ang pinakamalamig sa China is ang north side. Yung mga nasa tuktok, nasa dulo na, yung mga border cities and border provinces ng Mongolia, which is the Inner Mongolia, and also Harbin, which is Russia, and even Xinjiang, border dito ng middle ng Kazakhstan, ng mga Russia. Malalamig yan kasi malalamig ang Russia malamig. So in a way, malamig kasi north yan eh. Tapos, so far doon, I was in Harbin, I was in Jilin, that was the north part, at malamig na malamig doon, kailangan below negative 20 degree. So yun, wala naman so far, pero dahil nga malamig, of course, yung tulad ng flu, normal na flu, at saka kung medyo sinisipon yung iba, nagkakaroon talaga ng gano'n. Kasi normal naman sa China yun na nagkakaroon ng flu. At saka yung sinasabi nila na ang mga hospitals daw ng China, how do you call that? Puno daw ng tao. Diyos ko Lord, to be very frank with you, ang hospital talaga ng mga China, lalo na yung public hospitals. Public hospital hindi private. Kasi karamihan dito, public hospital kasi walang bayad at saka free. At saka kung may bayad man, very minimal. Hindi. Kasi ang health dito is, they really have a good healthcare policy at healthcare para sa kanilang general population. Maraming tao talaga. Kahit anong oras sa buong taon, maraming tao sa mga public hospitals ng China. Iba-iba yung reason kung bakit nandun sila sa hospital. Alam mo kung bakit? Na-experience ko na pumunta ng hospital kasi yung kaibigan ko, na classmate ko sa Peking University, ang tawag nito, nagkasakit. Ako ang nagbantay at naghatid. Pumunta kami sa Peking University Hospital dito sa China, University Hospital. Na-shock ako nung pumunta ako kasi sa dami ng tao. And that was not even during winter time. Ito, summertime, yung mainit-init naman. Naluloka ako na parang ang dami-daming tao na tipong hindi ko alam kung saan ako papasok at pipila kasi ako nagti-take care kay sa kaibigan ko. Ako nag-aayos ng mga papeles para makapasok siya at makapag tawag nito? Ang tawag mo yan, ma-admit. So,
Ganun talaga dito sa dami ng tao nila. Kasi you have to imagine, China has 1.4 billion people. Ang mga cities nila, milyon-milyon ang mga population. Even yung pinakamaliit nilang city is milyones ang nakatira. So I'm not kidding. It doesn't matter kung summer, winter, or autumn, or spring. Pag pumunta ka sa public hospital nila, talagang maraming tao. Pag public hospital. Kasi lahat ng karamihan ng tao dito, pumupunta sa public hospital for treatment. Iba-ibang klaseng sakit, whatever man, or may sugat ka, whatever. Basta pumupunta sila lahat. At saka usually, marami talagang tao. I'm not kidding. So, hindi usapin yan na napupuno ang hospitals ng China dito, lalo na public. Kasi talagang ganun. Sa dami ng Chinese sa bansang China, plus the foreigners pa, talagang marami ang tao sa hospital. Pero kung tatanungin niyo ako kung may outbreak na parang COVID or whatsoever, there's no such thing. Walang ganon. These are all fake news na pinopropagate naman ng mga irresponsible media outlet tulad ng India Times. Kasi Tsaka, nanggaling yan sa Prof, India Times eh. yung populasyon naman dyan sa China, kasi kung magsasabi ka ng numbers, di hamak na mas marami talaga dyan kung marami magkakahawaan. Pero kung mo siguro, i-ratio mo siguro sa kung ilang porsyento yan sa population, baka ganon. Oo, kasi hindi mo pwede ikumpara siya sa mga, halimbawa, tayo dito, mga nasa 100 million. Dyan, 1 billion yung mga, yung populasyon dyan. So, di hamak na mas marami talaga yung kung magkakahawaan, marami yung mga numbers. Pero kung ibabangga mo sa mismong ratio ng buong population, baka mas maliit. Kaya nga, yun nga, yung mga propaganda, yung nakikita natin dito kasi more on sa western Fake side news. yung nagpapakalat ng mga ganitong Nagpakalat impormasyon. yan western side. Oo. Western side at far. At saka UK, basta Daily Mail, siya naglabas dyan. At saka yung isa, India Times. At saka nakakaloka, imagine. Beijing has around 40, roughly 39 to 40 million people. That's only Beijing. Imagine that. Tayo, ano na yan, siguro one-fourth na ba or almost a half of our population, 'di ba? So yun, one city pa lang 'yun So kung halimbawa, ang 0.1% ng population na yan nagkasakit. Syempre mapupuno talaga ang hospital nila kasi lahat sila public hospital pumupunta. Kasi kahit nga kami, ang foreigners we prefer public hospitals here. Kasi bakit? Kasi alam namin na magagaling yung mga doktor. Kasi ang mga doktor galing sa mga university na magagaling. Kasi university hospitals to Ang popular dito kasi university hospitals. Tulad ng aking university, Peking University, 3 yung hospital nila all across Beijing. So doon kami pumupunta. So talagang ganon. I'm not kidding. Nauna kong pumasok ng hospital dito na public, na-shock talaga ako. Na parang, ito na ba ganito ba talaga? Kahit nga lang pumunta ka ng mall, tapos sasakay ka ng elevator, di ba yung elevator? Punong-puno ng tao yan, nakikipagsiksikan ka, ganun karaming tao, ganun kadami ang Chinese. Ganun talaga, I'm not kidding. Kaya sabi ko, ano ba itong mga fake news? Pumunta kasi sila dito para alam nila. So far, kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Tingnan nyo na lang ako. Mayroon ba akong sipon? Diyos ko, Lord. Gagawin ka namin. Kagagaling ko lang siguro 5 cities ata ang nilakbay ko before ako dumating today sa Beijing.